Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw ay ating ginugunita si San Justino, isang martir ng ating inang simbahan. Siya po'y nabuhay nung pagpasok ng ikalawang siglo. Si San Justino po ay napagkalooban ng magandang edukasyon ng kanyang mga magulang. At dahil sa edukasyong ito, ay lalo lumawak ang kanyang kaalaman, karunungan at sa pagdanais rin na magsaliksik ng mga bagay-bagay. Sa kanya pong pagsasaliksik tungkol sa filosofiya ay meron siya nakasalubong na isang matandang lalaki na habang sila ay naglalakad sa may dalampasigan. At sinabi ng matandang lalaki ito ang tungkol sa ating Panginoon sa Kristo, ang tungkol sa kasaysayan ng kaligtasan. At dahil dito ay nagkaroon ng interes si San Justino upang alamin ang tungkol sa ating Panginoon hindi sa pananampalatayang Kristiyano. At dahil dito ay sa edad na 30 ay nagpabinyag siya bilang isang Katoliko. Sa paglawak ng kanyang kaalaman tungkol sa pananampalataya ay naging apologist siya. Ang pagiging apologist ay naging tagapagtanggol ng pananampalataya natin sa pamamagitan ng pagtuturo. Kung kaya't sa kanyang paglalakbay, patuloy niyang ipinaliwanag ang pananampalatayang Katoliko saan man siya mapunta hanggang sa siya ay mapunta sa Roma, kung saan ang mga pilosopo, ilang mga dalubhasa sa karunungan ay kanya ring nakadebate. Ngunit mayroong isa doong na pilosopo na nagangalang Crescens ang natalo niya sa debate at dahil dito ay nagalit si isang taong ito kay San Justino at siya ay isinuplong bilang isang Kristiyano na naging daan at naging dahilan sa pagiging martir ni San Justino sa alang-alang sa pananampalataya at alang-alang sa ating Panginoon. Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. Mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa inaakalang kahangalan ng mga tao tungkol sa krus, itinuro mo sa martir ni San Justino ang di mo mapapantayang pagkakilala kay Jesucristo bilang tugon sa kanyang pagdalangin
Ang mga maling akala ay mabigyan nawa ng wastong kasagutan at ang katatagan ng sa pananampalataya ay amin nawang makamtan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng apostol. Nung mga araw na iyon, sinabi ni Paulo sa mga matatanda ng simbahan at Efeso, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang mga lahat ay kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na Kanyang tinubos sa pamagitan ng kamatayan ng Kanyang sariling anak. Alam kong napakaalis sa pagsisipasok ang mababangis na mga asong gubat at walang patawat na sisilain ang kawan. Mula rin sa inyo ililitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad. At sa gayoy, mailigaw sila sa kanyang nag-iingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon at ang maraming luha na pinuhunan ko. At ngayon, itinagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Siya ang makapagpapatibay ng inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang pinagpalang banal. Hindi ko hinangad ang pila, ginto o pananamit na ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita na ikabubuhay naming magkasama sa lahat ng pagkakataon. Ipinakita ko sa inyo sa pamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alahanin ninyo ang salita ng Panginoong Hesus. Hindi na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiyak at hinagkan si Pablo. Labis silang ikinalungkot ang kanyang sinabing, siya'y hindi na nila makikita uli. At siya'y inihatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa Salmo, tanang mga kaharian ng poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Sana'y iyong ipadama ang taglay mong kalakasan. Ang lakas na ginamit mo noong kami isang galang. Magmula sa Jerusalem sa iyong tahanang templo, na pati mga hari dooy naghahandog sa iyo. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian. Awitin ang pagpupurit, ang poon ay papurihan. Purihin ang naglalakbay sa matandang kalangitan. Mula rooy maririnig ang malakas niyang sigaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ipahayag ng balana ang taglay na kalakasan. Siya'y hari ng Israel, maghahari siyang tunay. Yan taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Kahanga-hanga ang Diyos sa satwaryo niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay ng kapangyarihan at lakas sa kanilang kalingaan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Magsitayo po ang lahat.
salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo poong nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa. Kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ko, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at di isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan, at ang salita mo'y katotohanan. Kung paano sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga ko rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang maga po sa ating lahat. Sa parehong pagbasa po natin ay makikita natin dito ang pananalangin ni Jesus at gayon din ni Pablo. Si Jesus, sabi nga, ay pabalik na sa kalahatian sa piling ng kanyang ama. Si San Pablo naman po ay nagsisimula na sa pagtatapos ng kanyang ministeryo. Siya'y palis na sa Jerusalem at marahil ay sa masusunod na araw, matatagpuan natin na siya ay mapupunta sa Roma kung saan siya ay hahatulan ng kamatayan. At sa kanilang para mga parting words, panalangin ang kanilang ibinibigay sa Kristiyanong pamayanan. At ang nilalaman ng panalangin, ang makita natin dito ang pagkakahalintulad, ay ang panalangin na ingatan sila. Ingatan tayo. Sa ating ebanghelyo, ito yung dalangin ni Jesus sa kanyang ama, na ingatan ang kawang ipinagkatiwala sa kanya sapagkat andoon ang masama. At nung sinabi ni Jesus na masama, ito'y tumutukoy sa demonyo, kay Satanas. Dahil alam ng Panginoon na itong si Satanas ay lahat ay gagawin upang mailigaw ng landas ang lahat ng nasa kanyang kawan. Kaya ganoon na lamang ang pagnanais si Jesus, kaya tagubilin tayo sa kanyang ama na tayo ay kanyang ingatan. At hindi naman sa ating unang pagbasa, ito rin ang tagubilin ni San Pablo, ang panalangin ni Jesus. Naingatan natin ang ating mga sarili at ang lahat ng kabiyan sa kanyang kawan. Dito naman, tinukoy niya ang masama bilang isang mabangis na hayop. Ingatan ninyo inyong sarili, ingatan tayo nawa ng Diyos.
ingatan. Lahat naman tayo gusto maging maingat. Pero na makikita natin dito na bagamat nais tayo maging maingat, may mga pagkakataon na tayo rin ang nagiging dahilan para maligaw tayo ng landas. Tayo din nagiging dahilan upang tayo ay masilo ni Satanas. Ano pong ibig kong sabihin? Bagamat alam na natin na mali ang isang gawain, ginagawa pa rin natin. Bagamat alam na natin mali at hindi tama, ginagawa pa rin natin. Kaya yung pag-iingat na ito ay maring tayo rin ang may responsibilidad din. Dahil tayo ngayon binigyan ng kalayaan ng Diyos para pumili. Tayo binigyan ng kalayaan ng Diyos para tignan sa ating sarili kung ano yung makabubuti at kung ano yung makakasama sa bawat isa sa atin. Pero bagamat minsan ay tayo nagiging sanhi ng ating pagkapahamak, mahalaga na patuloy pa rin nating ingatan ang isa't isa. Patuloy pa rin nating ingatan ang isa't isa. Ang mga bata, iniingatan natin iyan. Kaya nga di ba ang mga bata, tinutuluan natin kung ano ang tama at mali. Pinapaalalahanan natin, ginagabayan natin. Kasi gusto natin na habang bata siya, ay maingatan na natin sila. Diba sabi nga, nung mga magulang natin, hindi mo hahayaan na masaktan iyan. Hindi mo hahayaan na madapuan ng lamok o langaw ang katawan ng iyong anak noong siya ay sanggol pa, noong siya ay bata pa. Kasi gusto nating ingatan sila. Mahalaga na habang bata ay naiingatan na sila halimbawa sa aspeto ng pananampalataya, tinuturo na natin ito. Sa aspeto ng kagandahang asal, ibinabahagi natin ito, inuhubog na natin sila. Bakit? Sapagkat sa paglabas ng mga anak sa poder ng kanilang mga magulang, alam ng mga anak, ng mga kabataan, ang pamagiging pamamaraan nila para ingatan din nila ang kanilang sarili. Dahil sa loob pa lang ng bahay, tinuruan na sila, nagabayan na sila, nahubog na sila ng kanilang mga magulang, ng ating mga magulang. Totoo, paglabas ng mga natin sa bahay, paglabas sa inyong mga anak sa bahay, sabihin natin, hindi na natin sila kontrolado. Hindi natin sila mababantayan. Pero bagamat hindi natin sila mababantayan, pero kung sa murang isip at edad ng mga bata ay naturuan na sila, nahubog na sila, may lakas sila upang harapin ang masama at matuturing ingatan ang kanilang mga sarili. Ingatan natin ang isa't isa sapagkat tayo'y nais maingatan ng Diyos. Huwag nating hanapin ang sarili nating kapahamakan. Huwag nating hanapin ang ang pamamaraan na maglalayo sa atin sa Diyos, kundi patuloy nating hingin ang gabay at panalangin ng Panginoon upang tayo ay tunay niyang maingatan at maingatan din natin ang ating mga sarili. Amen. Habang naghahanda tayo para sa Pentecostes, nalalaman natin na kahit nabubuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo, na tinatawagan tayo ng katotohanan ito upang manalangin para sa lahat ng tao, kaysa ni Kristo na hindi nagnanais na may maligaw ng landas, ating itugon, Ama,
italaga mo kami sa iyo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang lahat ng Kristiyano naway sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos at makatagpo ng pagkakaisa sa nag-iisang pastol, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad ng kanilang mga pananagutan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya, naway magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga matatanda, mga nangungulila, mga may kapansanan at may sakit, naway magtiwala sa Diyos na nagpapalakas sa kanila sa pamamagitan ng init ng kanyang presensya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga yumao, naway mabuhay ng walang hanggan kasama ng Diyos ng pag-ibig, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, italaga mo kami sa iyo. Sa pagpapala mo, manalangin kayo mga kapatido, pangampaghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalubong marapat na ganapin ang banal na paghahain na masugid ay pinagtanggol ni San Justino sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kayong aming kagalakan ni San Justino ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat pinarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, O Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, O Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bagot pula hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkahit inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklo sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kami lahat na makasala sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaisa ng mga apostol, si San Juan Bautista, San Justino, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubiling mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa
aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalay, Diyos na ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuli ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming pinagsaluhan, ang banal na pakikinabang ay dumadalangin ngayon upang alinsunod si tinuro ng Martir ni San Justino, kami manatiling tumatanong ng utang na loob sa iyo dahil sa lahat ng mga kaloob naming tinanggap sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayo at patuloy na ingatan din ang ating mga sarili. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Humayo natin pahayag ang pagtabig at lakas, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kaniyang kaharian. Magandang umaga po sa ating lahat.